And if there's one thing in my spiritual life na gusto ko pong mabigyan ng ng malalim na toon, is yung parte ng panalangin. Pero po kasi pag sinabi natin panalangin, ang daming nakadikit na issue. Ito na yung, hindi ka lang mananalangin, pero nandun din yung issue na ikaw ay magbabasa ng salita ng Diyos. At hindi lang yung magbabasa ka ng salita ng Diyos, o mananalangin, yung maglalaan ka rin ng oras para dito. So, sa background po, dun sa ating 19th letter, medyo mahirap po itong i-pronounce. Okay. Galing po siya sa Sikmura, papunta sa Lalamunan. Okay. Para kang dumadaha. Ganun na, ano niya. Evident po ito, yung letter po na to, lalo na pag nasa gitnang parte po yung okay. Pag nasa gitna po siya, para siyang galing na dahak sa lalamunan. Alam po niyo yung Shema Israel, yung Hear O Israel, the Lord our God is one. Pag binasa po natin sa Hebrew, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Ve'ahavta et Adonai Elohecha, okay? Ve'kol levavka, o ve'kol nashevka, o ve'kol adevka. So, ganun siya i-pronounce. Actually, mapapahiya pa ako pakikinig. Mga Arabo o mga Hudyo. Kasi common yung letter na to, yung pronunciation na to, both in Arabic and Aramaic and Hebrew sa pag-pronounce po nila. Now, the letter is actually the word holy. Yung assignment po niya. Pagpasensya niyo na po, itong meaning po kasi nito is actually maturity and humility combined together. So yung hugis po niya, lagi nilang ina-associate dun sa eye of the needle. Okay? Eye of the needle. Yung butas ng karayom. Ang understanding po nila doon, kasi ganun po ang kultura ng mga Hebrew, para hindi nila makalimutan yung mga kailangan nilang matutunan, ginagawan po nila ng proseso yan. Yung katulad ng gematria, yung hindi po sabi nga na ulitin namin, hindi siya paraan ng pantayan ng loto, ha? Yung assignment po doon para matandaan natin. At the same time, the order, the meaning, ang specific purpose po nun is para hindi siya madaling makalimutan. So, the holiness, the understanding, kaya po nila ini-equate sa butas ng karayom na to. Katulad ng butas ng karayom, yung holiness, pagtatagpiin niya ang lahat ng katotohanan tungkol sa Diyos. Ganun yung understanding ng mga Hudyo. Now, Kof signifies completeness, maturity, and blessing. Kaya po 100 ang kanyang gematria. Di ba yung 100 parang perfect number, 100%. Di ba sa piso, hinati mo siya ng ilang G's. 10 G's, yung 100, 100 piso. Diba, yung 1,000, 100, 100 tigi 100. Tama ba? 10 tigi 100. Okay. So, ganun yung division niya. So, may proseso din sila paano nila matatandaan na to. Now, the meaning actually again is humility and maturity. Why? Because ang naniniwala ang mga Hudyo na sa iyong maturity, sa iyong spiritual maturity, lalo kanya itong binibigyan ng humility. Kaya po, pati yung guhit po na ito, pag isinulat ito ng brush, pababa. Ibig po sabihin ito, you descend, okay? You descend into unseen, or you descend into humility, na pumupunta ka sa isang mas mababaw na lugar para bigyan ng sarili mo ng humility. Yun po ang meaning po niya. So at the same time, the character reflects longing for true holiness. True holiness. Yun po yung tunay na kabanalan. Kasi, again, the letters of the Hebrew alphabet represents the character of God.
And the objective and standard ng ating kabanalan ay ang Diyos lamang. Kasi siya lang ang may hawak ng true holiness. But at the same time, ito din yung pamatayan natin ng personal holiness natin. So, ang sinasabi dito, making it a symbol of authentic devotion and at the same time, inner life of prayer. Now, there are some things that we have to deeper understand kasi pag-usapan po natin ang prayer. Now, sa Matthew 26:36 to 46, the prayer, Jesus' prayer in Gethsemane, ito po yung bago siya arestuhin. Okay. So wala naman po tayong ibang, our model of prayer is laging si Jesus Christ. Okay? Well, we have to understand na meron yung mga propeta, nagdasal din naman sila sa Panginoon. Nakipag-usap sila sa Panginoon. Pero yung isa sa mga malalim ng evidence ng prayer, yung model ng prayer na sinasabi po dito. Kasi yung prayer is actually related to holiness and humility. Tapos pati yung pag-pronounce ng letra galing sa sikmura. So yung dinidescribe po rito yung prayer na something na yung matinding emotion na hindi mo kayang sabihin na nanggagaling sa kaloob-looban mo. Yun yung model ng prayer na sinasabi po dito na representation ng of. Now, sino ba yung isa sa mga model ng prayer natin na yung nag-wrestle siya, nagpawis siya ng dugo, tapos anxious siya. Kasi si Jesus Christ, nung panahon na yun, pabalik-balik siya dun sa garden, di ba? Yung bago siya arestuhin, nakipag-usap siya dun sa mga disciples niya. Sabi niya, magdasal kayo, di ba? Tapos bumalik ulit siya, sabi, oy, magdasal kayo, di ba? Pangatlong beses nagdasal kayo, sa abutan niya, tulog yung mga, wala ba sabi niya? Wala ba, hindi niya ba kayang gumising sa loob ng 1 oras para magdasal? Noong time na yun, nag-agonize si Jesus Christ kasi ito yung panahon na nararamdaman na niya yung pag-aresto sa kanya, yung kamatayan. So you have to understand na meron siyang katawan na tao, pero nandun din yung divine aspect niya na alam niya kung kailan napaparating yung kanyang kamatayan. Imagine mo yun, ganito na lang eh. Kaya nga ako hindi ko na, parang ang taas ng respeto ko dun sa mga taong alam na nila kung kailan sila mamamatay, pero nakikipaglaban sila for the purpose na hindi lang yung mabuhay, pero yung bigyan ng katotohanan kung ano yung meron para sa kanilang sarili. Di ba? So imagine mo, kung alam mo yung eksakto o yung nalalapit na yung kamatayan mo, ano kaya sasabihin mo sa Panginoon? Diba sabi nga ni Jesus Christ, if it's your will, take this cup away from me. Not once that He asked for it, di ba? Kaya kailangan natin maintindihan na yung prayer na sinasabi na pag-uusapan natin, ito yung klase ng prayer na galing sa kaloob-looban mo na hindi mo siya masabi pero alam mo na kailangan mo siyang hingin sa Panginoon. Kailangan mo siyang sabihin sa Panginoon. Now, sa Filipino culture, yung type of prayer na ito is para siyang panawagan. Yung parang ang nakikiusap. Di ba? Parang ang nakikiusap. Call or cry. Di ba? Yun yung concept niya. Na pag ikaw ay nananawagan, ibig sabihin, galing ito sa puso mo. Ito yung mga bagay na nananawagan ka sa lahat. O, mga kapatid, nananawagan po ako, mag-ingat po kayo, ganyan-ganyan. So, ibig sabihin yun, galing yun sa puso mo, na gusto mo yung ibang tao mag-iingat din, di ba? So, yun yung spirit ng of. But at the same time, in Filipino culture, alam po natin na tayong mga Pilipino dumaan sa matinding paghihirap, di ba? Yung colonization, yung matinding ano. But para sa atin, kung mapapansin ninyo, kung pupunta kayo dun sa mga ibang relihiyon sa Pilipinas, sabihin na natin yung mga kulto, isa sa mga strong emphasis ng mga kulto other than service is yung prayer. You have to spend time prayer. Di ba, pag makikita niyo yung mga kulto na meron mga kanya-kanyang ritual, may mga kanya-kanya like, like for example, yung Kingdom of Jesus Christ.
ang haba ng worship service nila for some reason. Ang haba ng prayer time nila. Di ba? For some reason. Naka-attend po kasi ako ng service nila one time sa PICC. Na for some reason, na-curious lang ako ng panahon na yun. College pa yun. Bata pa ako. Bata pa ako. Pero napansin ko lang ang haba ng yung prayer time nila. Tapos may iba pagpasto. Tapos akala ko, yung particular situation, yung mga kamag-anak ko nasa Davao na kuma-attend doon sa church nila. So, and I'm fascinated na isa sa malaking aspeto ng pananampalatayang Pilipino ay yung pananalangin. Kaya nga, sa mga Katoliko, napakalalim ng controversy tungkol sa rosary, di ba? Napakalalim nung pag hindi ka nagro-rosaryo, hindi ka isang tunay na Katoliko, di ba? Sa mga Filipinong Muslim naman, importante yung kanilang prayer beads din, di ba? Importante sa kanila yun. And masipag ang Pilipino pagdating sa panalangin. Napakasipag ng Pilipino. Pansinin nyo na lang, di ba? Ito na lang, pag may fiesta. Fiesta ng Quiapo. Di ba? Yung fiesta ng Quiapo, you have to understand that for some reason, innate sa atin yung mga yon na tayo mga Pilipino, humahanap tayo ng bagay na pananaligan natin that we will depend our faith on. Di ba? Kaya nga pag nananalangin tayo, and I guess that might be the reason why yung religion para sa atin bilang Pilipino is also a lifestyle. Hindi lang siya basta religion. Talagang parte siya ng lifestyle natin. Now, kung siguro kung naging Muslim country tayo, malamang isa tayo sa mga Saudi Arabia ng Southeast Asia. Malamang mas stricto pa tayo sa Malaysia or Indonesia. Di ba? Kung fully Muslim country tayo. Kasi nga, for some reason, innate sa atin yung mga Pilipino na yun. Now, let's ask this prayer. So kung ganon yung role ng panalangin, ano yung tungkulin ng panalangin sa paglagong spiritual? Parang, aminin man natin hindi. Aminin man natin hindi. Ako, aaminin ko po na mas evident yung prayer life ko sa mga panahon na merong challenges sa buhay ko. Diba? Hindi siya, for some reason, siguro hindi ko lang nakalakihan, hindi siya yung natural na, pero mananalangin ako. Nandun lagi yung pananalangin. And that's one aspect, one thing that I'm really thankful na medyo na-build namin sa family namin na yung mananalangin ka. Sa pagkain, so kung bibilangin mo yung ilang beses akong kakain, prayerful ako. Prayerful ako. Dami beses kong kumain eh. So, prayerful ako. Pero, again, kidding aside, ano yung role niya? One thing that we have to understand, unang-unang bagay na tatandaan natin, sa panalangin, nagsisimula ang lahat. Everything starts in a prayer. Sa pananampalataya natin, lahat nagsisimula sa panalangin. Nung tayo ay naligtas, nagsimula siya sa panalangin. Di ba? Nung tayo nag-commit sa Panginoon na maglingkod sa Kanya, nagsimula sa panalangin. Yung pagkilala natin na siya ay Diyos at yung patuloy na pagkilala natin sa Kanya bilang Diyos, nagsisimula sa panalangin. So nothing in our faith that we can do without prayer. Dapat nating tandaan yun. Yung simple lang, there are times in my life na sa sobrang frustrated ko, parang wala lang akong masabi, Lord, help me. And even to the time na naligtas ako, ang sabi ko, ang prayer ko sa Panginoon na yun, noong panahon na teenager pa ako, nalilito ako tungkol sa pananampalataya. Lord, help me understand. That's where it all began. Dun sa journey ko bilang Now, thinking about it, wala namang ni isa sa atin dito ang sasabihin na nananampalataya ka nang hindi nagsimula yung pananampalataya mo sa pamamagitan ng pagtawag sa Diyos.
And the moment that you call upon the name of God, and you surrender your life to Jesus Christ, it all started in prayer. Kaya nga sinasabi ng psalmist, with my whole heart I cry. Nung naligtas tayo, nung panahon na nalaman nating makasalanan tayo, ano ba yung naramdaman natin? Diba? Naramdaman natin, with all our heart we cried that we sinned against God. Yun ang tawag po doon, repentance. At hindi ka darating doon sa stage na magre-repent ka sa Panginoon, kikilalanin mo makasalanan ka nang hindi mo ibinibigay yung puso mo, yung buong puso mo, na iiyak mo sa Kanya na makasalanan pala ako. Everything will start in prayer. Diba? Lahat ng klase pagtagol sa Hebrew word, ang tawag po rito is kara. Kara. Okay? A call or cry out earnestly. Not passive. Diba? Not passive. Call or cry out eternity. Ano ba sabi ng Panginoong Jesucristo? Those who face to follow me must deny himself and take up his cross daily. So yung kara natin, that we cry every day, that we are sinners, is not passive but an active and a desperate cry to God. At sana huwag mawala sa atin yun na everyday we are desperate to cry to God. Like yung kanta, as the deer panteth to the water, yung na-realize ko na yung pusa, hindi siya iinom ng tubig hanggat hindi siya nauuhaw. Alam niyo kung bakit? Survival nila yun eh, instinct nila yun. Nang hindi sila lalapit doon sa tubig, alam niyo kung bakit? Kasi lahat ng panganim nandun sa tubig. Diba? Like a deer, na uhaw ka, wala, desperate ka, iinom ka. Lahat ng gagawin mo, iinom ka doon. You thirst and you hunger. Another word for this is kadosh, na ang ibig sabihin, holy or set apart. Hindi ka naman tatawag sa Panginoon nang hindi mo naiintindihan na tinatawag ka niya na magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. And that's where holiness starts. Na naiintindihan mo na tinatawag ka ng Diyos na magkaroon ng relasyon sa Kanya. Kadosh. Diba? And Jeremiah, sabi rito, call to me and I will answer to you. Diba? Sabi, the prophet Jeremiah, they call Jeremiah the prayerful prophet. Diba? I will answer, I will tell you great and hidden things that you have not known. Ano ba yung bagay na nalaman natin sa katotohanan tungkol sa pananampalataya natin, sa kaligtasan natin? Diba? Like for example, yung buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan, bago ako naligtas, mystery siya para sa akin. Well, it remains a mystery. Mystery kasi nai-excite ako na anong meron doon sa kabilang buhay. Pero sigurado na ako na may buhay akong walang hanggan. Di ba? So, doon nagsisimula ang lahat. Kaya sabi rito sa Romans 10:13, for everyone who calls upon the name of the Lord will be saved. Everything starts with a prayer. Our faith starts with a prayer. Kaya mga kapatid, huwag natin kalimutan na ang tunay na palalangin ay hindi lang yung basta paghiling. Ito yung isang banal na pagdaing. You're really desperate. Na nagmumula sa puso na gusto mo, ginagawa mo ito kasi gusto mong magpasakop sa Diyos. Na wala kang gustong gawin. Kaya nga, ang purpose ng repentance? Surrender. Isa sa mga requirement ng repentance is surrender. Hindi ka naman aamin na ikaw ay makasalanan kung hindi ka rin susuko doon nagsabi sa'yo na makasalanan ka. Diba? Naalala niyo yung tatlong pumatay doon sa TNVS driver? Diba? Sumuko sila, inamin nila makasalanan. Pagkatapos ma-expose sila. Sabi ng natakot daw yung mga magulang, yung mga kamag-anak kasi sa buhay nila. Pero hindi sila natakot mapatay sila. I don't understand. That's one thing na dapat maintindihan natin sa sinful nature natin. Diba? When you are desperate, diba? Kaya nga doon tayo, sa pananampalataya natin, ano ang unang gagawin natin for repentance? You are desperate to understand na makasalanan ka.
Dahil desperate ka na, haharapin mo na yung kaparusahan. Diba? Pero sa Panginoon, alam natin na yung kaparusahan, pagkilala doon sa kaparusahan, ay pagkilala din doon sa kanyang grasya. Kaya nga sabi ni Warren Wiersbe, katukayo, sabi rito, prayer is not an escape for responsibility. Hindi ka nananalangin kasi gusto mo lang mawala. Anong prayer ni Jesus Christ? If it's your will, Lord, take this cup away from me. If it's your will, naiintindihan ng Panginoong Jesucristo na responsibilidad niya yon. Diba? Hindi siya pagtakas sa responsibilidad. Pero ito yung pagsuko dun sa kayang gawin ng Panginoon. Bakit kailangan gawin ni Kristo? Kasi alam niya ang kapangyarihan ng kanyang Ama. Diba? Kaya isinuko niya, O Lord, in your hands, I surrender. Diba? So, kailangan, kung natin kalimutan mga kapatid, ang ating pananampalataya, lahat nagsisimula sa panalangin. Ikalawang katotohanan, ang panalangin na nagsisilbing boses natin sa mga bagay na hindi natin kayang sabihin. Tulad ng kasalanan. Diba? Maraming bahagi sa buhay natin, hurts, shame, sin, ang hindi natin kayang sabihin sa kahit may mga pagkakataon na hindi kaya natin. And this is something that I would like to learn. That I will be an open book sa inyo para makilala nyo kung paano rin binabago ng Panginoon yung buhay ko. And there are still many struggles in my life. Diba? Temper, trust sa Panginoon. Diba? Prayer gives us the opportunity to have a voice for sa mga bagay na hindi natin kaya sabihin. Na pwede natin sabihin sa Panginoon. Kaya nga, yung psalmist, ang sabi niya, I rise before dawn and cry for help. Diba? Sa mga panahong desperate ka na, wala kang ibang pwedeng takbuhan. Diba? Pupunta ka sa Panginoon. I hope in your words. Saan lang siya umaasa? Sa mga pangako ng Diyos. Diba? My eyes are awake before the watches of the night, that I may meditate on your promise. Hear my voice according to your steadfast love. O Lord, according to your justice, give me life. Ayon sa iyong kahustisya, ayon sa iyong katurungan, bigyan mo ako ng buhay. Pero yung sinabi ng psalmist rito na ayon sa iyong katarungan, sumusuko ka. Sinasabi dito ng psalmist, Lord, gawin mo na lahat ng gusto mong gawin. Ito ang nararamdaman ko, ito ang pinagdaanan ko, ito ang sakit na kailangan ko pagdaanan, ito ang kasalanan na pinaglalabanan ko, iyo ang hustisya lahat, isinusuko ko lahat. Ang tawag po rito sa Hebrew is call. Call, parang tagtawag, di ba? Call. Call. The sound, the proclamation in Scripture. Wala ka namang sasabihin sa Panginoon, wala ka namang iiyak sa Kanya, maliban dun sa pangako niya, di ba? It represents the sound of thunder or the whisper of the Spirit. Di ba? Call. Di ba? Sabi nun sa Luke 18:13, the tax collector beat his breast saying, God be merciful to me, I'm a sinner. Di ba? A prayer of brokenness. Yung na-encounter niya yung tax collector. Diba? Si Zacchaeus. Diba? So, mga kapatid, just like him, diba? A prayer of brokenness. Kasi, wala naman tayong pwedeng iharap sa Panginoon na worthy, na pwede natin sabihin na hindi niya Naalala ko, nag-birthday ko yung boss namin. And in-encourage kami na magbigay ng mga small gifts. Pero parang napaisip kami, ano ba naman ibibigay mo dun sa boss na alam mo meron na siyang lahat? Diba? Para small gift, parang nakakahiya. Tapos naisip ko, sige, magbibigay kami ng saba.
Kasi paborito niya yung saba. Di ba? But that understanding alone, na kilala mo yung tao, kilala mo yung Diyos. Alam mo kung ano yung gusto niya. Yung gusto lang niya is yung pagsuko sa buhay natin. And this is our call. Di ba? Sa mga bagay na hindi natin kayang sabihin. Kaya mga kapatid, kapag tayo ay nananalangin, pinasa sa ilalim natin ang ating sarili doon sa katotohanan ng Diyos. Di ba? Ito yung panahon na hindi ka pwedeng magmalaki. Ang panalangin, the number one thing is surrender. Retreat, di ba? Pinapasailalim mo yung sarili mo sa katotohanan ng Diyos. Ang pagbulong na may pagpapakumbaba. Para sinasabi, Lord, sorry. Patawarin mo. Di ba? Higit mas malakas ang tinig kaysa isang sigaw na may pagmamalaki. Yung bumubulong ka, di ba, na Lord, sorry. Kaysa yung sinasabi mo, ikaw kasi may kasalanan. I really don't. Ngayon siguro, ngayon na ano ko na may mga taong isisisi lahat sa Diyos. Kasi nga naman, nandun sila sa stage na ayaw nilang isuko yung katotohanan tungkol sa Diyos. Di ba? Sabi ni Charles Spurgeon, one of my favorite, the Prince of Preachers, ang tawag nila, groaning which cannot be uttered are often prayers which cannot be refused. Diba? Yung mga pagsusumamo, and there was really time in my life na pag nagsimula na ako dun sa prayer na, Lord, God, immediately wala na akong gagawin kundi umiyak. Wala na akong sasabihin, iiyak na lang ako. And that's the same thing. Dun sa yung word na call, diba? The same character starts with na yung desperate asking for God. Yung desperate na pag lumabas ka araw-araw, sasabihin mo, Lord, keep me safe so that I could continue to be a father to my children. I could continue to be husband. Pero let your will be done. Na alam mo na maligaya ka that you lalabas ka, magtatrabaho ka, you provide for your family. Diba? So this is the same cry. The same cry. Ikatlo mga kapatid. Sa panalangin, pinag-uugnay at ipinagkakaisa ng panalangin ang ating sarili sa kanyang banal na kapulungan. Holy Assembly. Pag sinabi natin Holy Assembly, okay, hindi ito yung relihiyon na sila lang yung maliligtas sa atin. Pag sinabi natin Holy Assembly, ito yung katawan ng Panginoon. We were declared holy because we repented from our sin. Diba? So, yung sa pamamagitan ng panalangin, pinag-iisa nito, pinagbubuklod nito, pinag-uugnay nito, yung bawat aspeto ng kaligtasan na ipinakita at pinadama ng Diyos sa atin. Kung paano kayo naligtas, kung paano ako naligtas, kung bakit ako naririto nagtuturo ng salita ng Diyos, kung bakit kayo pumupunta rito every Sunday. Diba? Yun yung pinag-uugnay. Kaya hindi namin, doon sa liturgy natin, isa sa mga malaking portion doon, hindi lang tayo kumakanta, nananalangin tayo. Hindi lang natin nililista yun, hindi lang natin kayo pinapakinggan, but this is an opportunity na pag-isahin, pag-ugnayin yung experience natin sa Panginoon. Yung makita natin yung kabutihan niya. Kaya nga sabi ng psalmist, they draw near who persecute me with the evil purpose, for they are far from your law. Na alam natin na ang mundo puno ng pagsubok, na ang mundo against us. So ano ang kailangan natin gawin? Ipaalam sa isa't isa kung ano ginagawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Di ba? Doon sa simpleng, I'm really amazed na dahil nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa nagbukas ng bagong business sa atin, o nabigyan tayo ng license, or merong isa nagkaroon ng trabaho, or merong nakaligtas sa isang aksidente. We continue that, mga kapatid. And we will never stop. Kasi pinag-uugnay nun yung mga bagay na pinapanalangin natin. Diba? Mga pinag-uugnay. Sabi rito, look at how collective yung prayer. 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name humble themselves
and pray. So hindi lang dapat isang tao. Yung purpose ng prayer para pag-ugnayin yung experience natin kay God. Para pag-isahin yung tunay na pag-isahin yung experience natin doon sa kabanalan niya. Acts 2:42, sabi rito, they devoted themselves to the apostles' teaching and fellowship, and to the breaking of bread and prayers. And prayers. And, mga kapatid, di bali nang hindi tayo ganun kalaki, hindi tayo, but if we ardently pray, we also connect with others. Kaya nga mga kapatid, dapat din natin tandaan na sa panalangin, pinapaalala natin na ito na hindi tayo nag-iisa. Okay? Na hindi tayo nag-iisa. When we pray, we understand that we are not alone. For some reason, there's something in prayer na mas nagiging compassionate tayo sa ibang tao. Pansinin niyo, yung mga tao matindi ang panalangin, sila rin yung mas compassionate sa ibang tao. Kaya hindi ako compassionate sa ibang tao. Init ulo ko sa ibang tao. Diba? Lagi ako. And again, that's one thing that I would really like to work on to my life. Kasi really nakita ko sa buhay ng ibang tao, na yung, the more na nananalangin sila, the more na compassionate sila, the more na giving sila, the more na mas kalmado sila. Yung anxiety, for some reason, there's something in prayer that gives us peace. Why? Alam mo yung nagbibigay ng kapayapaan sa atin? Yung susuko ka dun sa may kapangyarihan ng lahat. Yung susuko ka dun sa may kapangyarihan sa lahat. Wala namang iba yun kundi ang Diyos. Kaya nga, iniugnay nito ng panalangin na mas malawak sa katawan ni Kristo. Kasi normally, we think of the body of Christ na ito lang. O yung fellow Baptist natin. Tandaan natin, yung mga naliligtas din ng iba galing sa ibang churches. Diba? Kaya nga mga kapatid, sometimes I have to rebuke myself. Kasi may mga pagkakataon na rin nakikinig ako ng mga preaching galing sa ibang church. Talaga. Pero sinasabi ko na, let that opportunity might be speaking to one particular person. Diba? Kasi tao pa rin naman yung nagsasalita. They're not perfect. Pero ang importante, kaya nga, I try as much as possible. Yes, I watch out, I call out yung mga wrong, yung intentionally wrong teachings. Kung hindi man siya intentional, I help other people be corrected. Pero ganun din ako. Kaya nga sinasabi namin sa inyo, pag kami may nasabi na hindi ayon sa salita ng Diyos, you have all the rights to call us out and rebuke us. Diba? Kasi pinag-uugnay ng panalangin yung katotohanan at kaisa ng Espiritu ang banal, lahat ng banal sa buong mundo. Bakit natin pinapanalangin yung mga missionary sa ibang bansa? Bakit tayo nananalangin para sa Middle East? Diba? And I pray for, like for example, meron akong kakilalang church, in-invite nila yung ambassador ng Israel. Medyo nagkagulo sa social media recently. Sabi ko, and these are two sides na parehong may mga kakilala ako. And my heart breaks. And I pray for them. Diba? Ganito na ba tayo kakati? Well, totoo naman. At the end of times, mahahati tayo. Diba? Kaya nga, anong dapat natin gawin? Manalangin tayo mga kapatid. Sabi rito, the church has never had a greater need than now for men and women to know how to pray. Diba? I would rather, if there's one thing, kung iisa lang yung hihilingin na kung katangian ng church natin, diba? Never mind the worship, diba? Hindi ko sinasabing hindi siya importante. I like singing. I like singing. Pero if there's one thing lang, sasabihin lang ng Panginoon na, meron ka bang hihilingin isa, parang katulad kay Solomon, may hihiling ka isa. I would like us to pray and pray and pray. Diba? Because that's, lahat doon nagsisimula. And let me close with this, brothers and sisters.
Matthew 6:9 to 14, the Lord's Prayer, Ama namin. For some reason, kahit ang panahon na, I would say, nakatoliko pa ako, I really like singing this song. Why? It reminds me of the truth. Kung kinino tayo dapat nananalangin. At ano yung dapat pinapanalangin natin. Diba? Sabi nito, kaya sabi ni Kristo, kaya manalangin kayo ng katulad nito. Diba? He gave the model of prayer. Model of prayer ha, hindi yung exact words. What I'm saying is, ganito tayo dapat manalangin. Ama namin sa langit, sambahin nawa kayo ng mga tao. Naway magsimula ng inyong paghahari at masunod ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. Bigyan niyo po kami ng aming pagkain sa araw-araw, asking for supplication. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan, repenting, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin, forgiveness. At huwag niyo kaming hayaang matukso, kundi iligtas niyo kami kay Satanas. Diba? Sabi rito, huwag niyo kaming hayaang matukso. Diba? We call for protection. Kasi aminin man natin, sa prayer na to, inaamin natin mahina tayo. In other manuscripts, ang sabi rito, sapagkat kayo ang hari, ang makapangyarihan at dakilang Diyos magpakailanman. And we recognize kung kinino tayo susukunin sa panalangin natin. Sabi rito, kung pinatatawad ninyo ang mga taong nagkasala sa inyo, papatawarin din kayo ng Ama na nasa langit. Everything starts with the prayer. Forgiveness, repentance, giving, love, mercy, justice. It starts with the prayer.